Ano na nga ba ang life update kina Pasiphae after niyang ipanganak yung Minotaur, the half-man, half-bull creature? Matatandaan sa last episode ay tinalakay natin ang love life ni King Minos at ni Pasiphae. Paano nagtuting itong sina Pasiphae at yung magnificent white bull na bigay ni Poseidon. So kung hindi niyo pa po napapanood yun ay panoorin niyo po muna para mas maintindihan niyo po ang continuation ito. Okay? Nung ipinanganak na itong Minotaur, syempre unang reaction ni itong si Minos, nagulat siya. Sabi niya, ano ka ba naman Pasiphae? Makikipagtut ka na nga lang sa bull pa. What kind of a bull is this? Ganun. Ang dami nitong sinabi ni King Minos, pero kalaunan ay tumigil siya, napatigil siya, napareflect siya. Sabi niya, ay, bakit ko nga naman pala pinagagalitan ng aking asawang si Pasiphae? Kasalanan ko naman kung bakit siya kinurse nitong si Poseidon. Hindi ko nga naman sinacrifice yung magnificent white bull na sinabi ni Poseidon, isasacrifice ko pabalik sa mga gods and goddesses. Kaya naman wala na siyang ibang naging choice kundi tanggapin yung naging bunga ng union ng magnificent white bull at ng kanyang asawa na si Pasiphae. Sabi niya, sige, para hindi tayo mahalata, ang gagawin natin ay ihahalo natin yung Minotaur doon sa ibang cattle para hindi naman mahalata na ito pala ay half human, half bull. Nung una naging okay naman yung kanilang setup. Hanggang sa dumating yung point na, teka lang, bakit may mga wakwak na kung ano-ano dyan? May mga wakwak na tao, may mga nakikita silang pakalat-kalat na parte ng katawan ng feeful, ganyan. Nagtaka sila, sinong pumapatay? Sinong sumusogbak sa mga ito? Hanggang sa matuklasan nila na ang pumapatay pala ay yung Minotaur. Ito pala ay kasama sa curse ni Poseidon. Habang lumalaki itong Minotaur na ito ay nagkakaroon siya ng urge na kumain ng human flesh. So wala siyang pinapatawad. Kahit sinong masalubong niya sa Crete, kinakain niya. Kinakain niya ha, kinakain niya. As in kinakain, hindi na naman yung kinakain na ano-anong naiisip niya dyan. So nahintakutan ng mga tao sa Crete. Kanya-kanya silang close ng kanilang bahay, wala silang pinapapasok. At yung takot na yun ay nag-spread out sa buong island of Crete. Ngayon, sobrang hiya na talaga nitong si King Minos. Tinawag niya ngayon si Daedalus. Si Daedalus ang pinakamagaling na architect sa Crete. Sabi niya, Daedalus, my friend, pwede bang ikaw ay mag-design ng something para hindi na tuluyang makalabas itong Minotaur na ito? Kasi nagiging ano na siya, uncontrollable na siya. Ang dami na niyang pinapatay. Pwede bang ikaw ay magplano, umisip ng hindi ko alam kung anong pwede mong isipin? Basta itong Minotaur na ito ay dapat makulong. Itong si Daedalus, naka-think siya. Very bright. Si Daedalus ang tatay ni Icarus ha. Matatandaan sa last episode, si Daedalus din ang nag-design ng wooden replica ng cow. Doon pinasok itong si Pasiphae para maging successful yung toting session nila nitong magnificent white bull. Hanggang sa makaisip itong si Daedalus na gumawa na lamang ng isang labyrinth. Can you say labyrinth? Good job! Charing. Itong labyrinth na ito ay designed talaga siya para hindi makalabas ang kahit sino na pumasok doon. Kung papasok ka dyan, malas mo na lang kapag nakasalubong mo yung Minotaur, no? Tandaan nyo ha, since itong si Daedalus ang nag-craft ng labyrinth, siya lang din ang nakakaalam kung saan ang labasan, kung saan yung exit. On the other hand, itong Minotaur, kahit ayaw na niyang kumain ng human flesh, meron nga siyang urge eh. Yun yung curse nga na binigay sa kanya. Na kahit anong mangyari, kahit busog ka, basta may nakita kang tao dyan, kainin mo. At dito na rin mas lalong naging greedy itong si King Minos. Kasi alam niya na may panakot na siya sa mga tao. So hindi ka pwedeng sumuway. Kapag kapag may ginawa kang something, pakain ka kaagad doon sa Minotaur. Sobrang laking threat nitong Minotaur doon sa Crete, pati na rin sa mga karatig bayan, ganun. Sa susunod na video ay chichismith ko naman sa inyo kung paano napaslang itong Minotaur na ito. Sino ang tumulong sa pumatay? Paano siya nakapasok sa labyrinth? Paano siya nakalabas? Sino-sino ang nagkampihan? Anong nangyari? Abangan.